Pagkatapos makapag-isip ng mabuti ni Armando, ay napagdesisyonan niyang sabihin sa mga magulang ni Meredith ang tungkol sa mga taong nadatnan ni Noah sa bahay ng mga ito at nagsasabing tunay na mga magulang ng dalaga. Naisip kasi niya na baka may kinalaman ang pagkawala ni Meredith doon. May posibilidad din na dinala ni Noah si Meredith sa mga umaako dito bilang anak kaya dapat niyang makausap ang mag-asawang Laho. Kung totoo kasing ampon lang ng mga ito si Meredith ay baka alam ng mga ito kung saan nakatira ang mga totoong magulang ng dalaga at masamahan siya kapag nagkataon. Saan ka pupunta, Mando? Wala ka pang tulog ah. Aalis ka na naman? Puna ng mama niya nang makitang maagang-maaga siyang bumababa sa hagdanan. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito para sa kanya at ayaw niya ang pakiramdam na yon. Matanda ng mama niya at ayaw niyang nagdudulot siya ng stress dito. Yun nga lang ay hindi niya maatim na mamalagi lang sa bahay nang walang ginagawang partisipasyon sa paghahanap kay Meredith. Pakiramdam niya mas mahabang oras kapag ganoon. Walang minuto o kahit segundong hindi itong laman ng kanyang isip. May pupuntahan lang ako ma. I'm hoping na makakuha ako ng lead this time. Seryoso niyang sabi sa ina. Lumapit ito tinaplos na isang palad ang pisngi niya. I know how much you love Meredith. At hindi mo lang siguro alam pero gustong gusto namin ng papa mo na mahanap mo na siya. Pero wag mo naman sanang pabayaan ang sarili mo anak. Tandaan mong ikaw lang ang meron kami ng papa mo. Nakita niyang naluluha ang kanyang ina at parang gusto niyang mahawa sa pagiging emosyonal nito. Niyakap niya ito sa balikat ng ina at pinalaya niya ang damdamin. Pagod na ako ma. Palagi na lang kami nagkakalayo ni Meredith. Palagi na lang may nangyayari para paglayuin kami. Pero ayoko sumuko. Ayoko siya sukuan dahil siya ang buhay ko, mama. Napatunayan kong siya talagang makakapagpasaya sa akin higit sa ano pa mang bagay na meron ako ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umiyak siya sa harapan ng ina dahil sa isang babae. Kahit noon sa piling ni Melanie hindi siya naging ganito, kumala sa kanyang ina at pinahid ang dalawang palad nito. Ang kanyang magkabilang pisngi, don't give up. Kung talagang kayong dalawa ni Meredith ang para sa isa't isa ay magkikita kayong muli kahit paano mangyari. At alam mo kung naniniwala kung kayong dalawang para sa isa't isa. Sabi ng mama niya na bahagya pang humiti. Gusto niyang sabihin dito na sana nga ay totoo yon dahil hindi niya matatanggap kung pagkatapos ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila ni Meredith ay hindi naman pala silang para sa isa't isa sa bandang huli. Salamat mama. Inayos niyang sarili at pinunasan ng palad ang kanyang muka. Gusto niyang mahiya sa ina dahil ngayon lang siya nagpakita ng kahinaan sa harap nito. Pero naisip niyang hindi naman kahinaan ang magmahal. I have to go ma. Baka gabi na ho ako makauwi. Humalik siya sa pisngi ng ina bago tuluyang humakbang palayo. Take care son. I'm sorry mom. Dad, dapat ay pinilit ko si Meredith na umuwi nang malaman niya ito. Pero mas gusto niyang huwag munang ipaalam sa inyo dahil baka daw wala namang katotohanan. Napansin niya nagkatinginan ng mag-asawang Laho dahil sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin iho? Kunot noong sabi sa kanya ng ama. Sa tingin ko ho kasi ay may kinalaman ito kung bakit nawawala si Meredith ngayon. May mga taong umako kay Meredith bilang anak at nalaman niya yun nung nasa Villa Celestina pa ho kami. Niyaya ko siyang umuwi para kausapin kayo dahil nakikita ko siyang nag-iisip ng masyado pero ayaw niya. Ang sabi niya, aalamin niya muna ang totoo dahil ayaw niya kayong mag-alala. Muling nagkatinginan ng mga ito pero sa pagkakataong yun ay umiiyak na si Mrs. Laho. Anong gagawin natin dad? Anito sa asawang hinawakan pa ito sa isang braso. Bakas ang pagkabalisa sa mukha nito. Hindi ko alam. Akala natin hindi na makakalabas ang hindi nagawang tapusin ng ama ng dalaga ang sasabihin bagamat parang alam na niya ang mga katagang lalabas pa sana sa bibig nito. Iibig hong sabihin ay totoong hindi kayo mga totoong magulang ni Meredith? Hindi pa rin makapaniwalang sabi niya. Matagal na natigilan ang mag-asawa. Humagulhol na si Mrs. Laho at tinakip ang dalawang kamay sa mukha. Inaalo naman ito ng asawa at hinagod sa likod para sa ikakagaan ng pakaramdam ng ginang. Wala kaming kakayahang magkaanak ayon sa 5 doktor na napuntahan namin noon. Nanlulumong sabi ng daddy ni Meredith. Kulang na lang ay mapanganga siya dahil sa narinig. Sinong mag-aakala na sa kabila ng labis na pagmamahal nito kay Meredith na naging saksi siya ay may sikreto pala sa likod ng tunay na pagkatao ng dalaga. Kung ganun ho ay alam niyo sigurado kung taga saan ang mga totoong magulang niya. Sigurado ho ako na doon natin makikita si Meredith. Nabuhayan siya ng loob
Ang totoo ay gusto niyang magtatalon sa tuwa dahil sa sayang kanyang nararamdaman. Pero kabaliktaran ang nakita niya sa mukha ng mag-asawa. Meredith! Napalingon si Meredith sa may-ari ng tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Pagkuway napangiti siya nang makitang papalapit sa kanya isang lalaki hindi naman niya mabanag ang mukha. Makisig ang tindig nito. Lumapit ito sa kanya at kilulong siya sa matitipon ng bisig. Mahal na mahal kita. Pagkuway bulong nito sa kanyang punong tenga. Tiningala niya ito at nagsalubong ang mga mata nila. Maya-may dinampian nito ng halikang labi niya. Napapikit siya. Napabalikwa siya ng bangon. Ang panaginip na yun parang totoong totoo. Ako ang babaeng hinahalikan ng lalaking yun. Ako ba si Meredith? Ining, bakit? Buhat sa pinto'y hangos na bumungad sa pinto si Aling Marta. Narinig ko mula sa labas ang ungol mo kaya napapasok ako. Naupo ito sa gilid ng kanyang papag. Naginip po ako, tipid niyang sabi. Anong napanaginipan mo? May tumatawag ho sa aking Meredith. Aniya pero hindi na niya sinabing hinahalikan siya ng lalaking kasama sa panaginip. Ha? Naku, baka yun ang pangalan mo. Ewan ko ho, baka nga. Kaya lang masyadong sumasakit ang ulo ko kapag pinipilit kong alalahanin. Ang mabuti pa, tatawagin ka na lang namin na Meredith. Baka nga yun ang totoong mong pangalan. Kayo ho ang bahala. Bahagya siyang luminga sa paligid. May hinahanap ang kanyang mata. Si Jack ho? Namalakaya siya kasamang ilang kalalakihan dito. Mamayang umaga ng dating niya. Ganun ho ba? Oo, o sige, matulog ka na ulit. Kapag nagising ka mamaya na wala na ako, nagpunta na ako sa bayan para maglaba. Si Jack naman ay matutulog kapag dating niya. Ikaw na munang bahala dito sa bahay ha. May pagkain naman akong iiwan sa mesa. Sige ho. Muling nahiga si Meredith. Si Aling Marta naman ay lumabas na ng kanyang silid. Sino nga ba ako talaga? Nakatulugan niya ang tanong na yon sa kanyang isip. 8:00 nang magising siya. Wala na nga sa munting sala si Aling Marta pero nakita niyang nakaupo sa mahabang bangko na gawa sa kawayan si Jack. Naku, baka magising ay magalit sa akin. Naging maingat siya sa pagkilos sa kabahayan. Dumulog siya sa kawayang mesa at nag-almusal. Pritong itlog na Tagalog at sinangag ang nakita niyang nakahain sa mesa. Mag-isa siyang nag-almusal. Gayon pa man hindi niya maiwasang tapunan ng tingin si Jack. Binata pa pala siya. Biglang pumasok sa isip niya habang nakatitig sa mukha ng natutulog. Ewan niya. Napangiti siya sa isiping yun. Mas gwapo siguro siya kung mag-aahit at magpapagupit. Pero bagay sa kanyang kayumangging balat, lalaking-lalaki ang dating. Nakastigo niyang sarili sa kung ano-anong naiisip. Ang laki ng problema ko kung ano-ano pang naiisip ko. Maghapong natulog si Jack. Habang siya'y palakad-lakad lang sa kanyang silid, paminsan-minsan ay sinisilip niya ang lalaki kung gising na. Nang sumapit ang hapon, ay pinasya niyang lumabas ng kubo. Buhat kasi sa bintana natanaw niya ang dalampasigan kung saan nakadaong ang malit at malaking bangka. Parang sarap mamuhay dito. Nasisihang iginala niyang paningin sa paligid hanggang sa malibang siya't hindi na namalaya ng oras. Hindi niya rin napapansin na napapalayo na siya sa kubong pinagmulan. Wala kaming alam kung saan matatagpuan ang mga totoong magulang ni Meredith Iho. Sa isang kumbento namin sila nakuha ni Melanie. 1 buwang gulang pa lamang sila noon. Ayon sa Mother Superior na nakausap namin, ang kambal ay basta nalang iniwan sa pintuan ng simbahan. Walang pagkakakilanlan at hindi na rin naimbestigahan kung saan talaga nagmula. Maluha-luha pa rin sabi ni Mrs. Laho. Dama niya ang sakit na nararamdaman ito habang nagkukwento. Nawalan siya ng pag-asa. Tuluyan siya ng lumo dahil sa sinabi ng ginang. Kung ganun ay wala pa talagang makakapagturo sa kanya kung nasaan si Meredith, kung hindi si Noah. Lihim na nagtagis ang mga bagang niya. Sana'y walang masamang nangyari sa dalaga kung hindi baka masisi niya yon sa lalaking yon. Dad, kumuha ng private investigator. Ipahanap mo yung anak natin. Kulang na lang ay magwalang ina ni Meredith ngayong malinaw na dito ang lahat. Sa tingin niya ay naniniwala ito ang pagiging ampon ni Meredith ang dahilan kung bakit hindi mo na umuwi sa bahay ng mga ito noong gabing umalis ito ng Villa Celestina. Huwag na ho kayo mag-alala. Meron na hong naghahanap sa anak ninyo. Kung kinakailangang magdagdag para mas maging mabilis ang paghahanap kay Meredith ay gagawin ho natin. Paninigurado niya para sa ikakatahimik na mga ito. Nang araw na yon ay umalis siyang lulugo-lugo sa bahay ng mga Laho. Ang sigla niya kaninang umaga ay napalitan ng kahungkagan. 1 araw na naman ang lumipas at wala pa rin siyang lead kung nasaan si Meredith.
Natagpuan na lang niya ang sarili sa isang bar. Nagpasya siyang uminom ng konti para mabilis siyang makatulog. Sigurado kasi kung hindi niya gagawin yun, ay magdamag na naman siyang dilat sa bahay. Pagdating sa bar gaya na madalas mangyari, maraming babaeng lumapit sa kanya kaagad. Nag-alok ng panandali ang aliw pero baliwala sa kanya. Isa lang kasi ang gusto niya, yun ay walang iba kung hindi si Meredith lang. Nilunod niya ang sarili sa alak. Nang maramdaman niyang hindi na niya kaya, pinasya na niyang umuwi. Meredith! Natigilan siya sa gagawin sanang pagluson sa tubig dagat. Meredith! Marahan siyang napapikit at ninanamnam ang kakaibang kabang nararamdaman pagkarinig sa pangalang yon. Pagkuway dahan-dahan siyang nagmulat ng mata at nilingon ang may-ari ng tinig na tumatawag sa kanya. Jack! At lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makitang lalaking una niyang namulatan ng muka nang magising siya. Kanina ka pa pinapahanap ng inang, nandito ka lang pala. Pormal ang mukha ang wika ng lalaki habang papalapit sa kanya. Ha? Napatitig siya sa mukha nito, bahagyang namumula. Marahil ay dahil sa pagkabilad sa araw. Nainip kasi ako dahil wala akong kausap sa kubo. Tulog na tulog ka kasit naisip kong baka makaistorbo ako. Kaya naisipan kong mamasyal dito sa dalampasigan. Pasensya na kung wala yun. Ngumiti ang lalaki bagamat tipid na tipid yon. May dala lang kasi siyang merienda galing sa bayan. Nagpabili din ako sa kanya ng ilang pirasong damit na magagamit mo sa pang-araw-araw. Sad pa nito. Salamat Jack, siya nga pala. Meredith na rin palang tawag mo sa akin. Ah oo, sabi kasi ni inang na yun daw ang napanaginipan mong tawag sa'yo. Okay lang ba? Oo naman. Tipid niyang sabi, mabuti naman, halika na sa bahay para makapagpahinga ka. Mahina ka pa, hindi ka pa dapat naglalakad. Inunat nitong braso sa gawin niya at inabot ang kamay niya para tulungan siyang hugutin sa tubig ang sarili. Pasensya ka na, hindi ko naman gustong mabinat at wala yun, halika na't alalayan na kita. Baka mabuhay pang tayo mo. Sa pagkakataong iyon ay nilahad na nitong palad sa kanya. Sige, lalo siyang nailang nang umiti ito sa kanya. Gayunpaman ay tinanggap niya ang palad nito at buhat sa malayo, isipin na makakitang magnobyo silang namamasyal sa dalampasigan sa ayos nilang yun. At kitang-kita ni Alice na buhat sa bintana ng bahay nito ay nakadungaw at nakatanaw sa kanila. Sa pagkakahiga ni Meredith sa papag habang natutulog, biling baligtad siya sa higaan. May malalabong alaalang gumigitaw sa kanyang balintataw, ngunit hindi niya mawawaan kung ano. Kung pwede lang na hindi na tayo maghiwalay, kung pwede lang nakasama na lang kita palagi Meredith. Anang lalaking hindi niya makitang mukha. Baka sinasabi mo lang yan, kagaya noon bigla mo na lang akong iniwan. Sagot niya sa lalaki. Kinabig niya nito't sinandig sa dibdib. Hindi na mangyayari yun. Hindi na ako papayag na may maghihiwalay na naman sa atin. Kasunod ng eksenang nasaksihan niya ay ang mga lansyang naghahabulan sa gitna ng karagatan. Kasunod doon ang putok ng baril, ang isang malakas na pagsabog. No, Meredith, gumising ka! Ha? Napamulat siya ng mga mata, nagtamang mga mata nila ni Jack na nandoon at nakatunghay sa kanya nang magising siya. Narinig kong umuungol ka, kaya pumasok na ako sa kwarto mo. Nananaginip ako. Bahagya siyang napalunok na ma-realize na nakahawak sa kamay niyang binata habang isang kamay nito'y nakahaplos sa mukha niya. Ano bang napanaginipan mo? Masuyo nitong tanong. Napatitig siya sa mukha ni Jack. Parang may nabubuong katotohanan sa kanyang isip pero hindi siya sigurado. At lalong hindi siya sigurado kung dapat na yung sabihin sa kaharap. Ang lalaki sa panaginip niya, parang may malaking parte ito sa totoo niyang pagkatao. Sa panaginip niya kanina, nasa tabing dagat din sila pero sigurado siyang hindi yun dito sa isla ni Jack. Ewan ko, magulo, malabo. Basta may apoy, may pagsabog, tapos ay madilim. Wala sa loob na nakahawak siya sa ulo na tila sasakit na naman. Napabuntong hininga naman si Jack. Ang mabuti pa, halika na sa labas at sabayan mo ko mag-almusal. Umaga na, nakaalis na si inang papunta sa bayan. Ha? Kakauwi mo lang ba? Oo. Nagpakyaw naman sa pondohan ng mga huli kong isda kaya maaga ako nakauwi. Halika na, may binili akong suman at bibingka. Masarap na almusal yun. Tumayo na si Jack at nilahad ang palad sa kanya. Bahagya niyang tiningala ang binata, kay tamis yata ng ngiti sa mga labi nito ngayon. Sige. Bata pa raw ako nang mamatay ang tatang ko, hindi ko na nga siya nagisnan. Mula noon sinang na lang ang nag-aalaga at nagpalaki sa akin. Nakapag-aral naman ako sa bayan, pero hanggang sekundarya lang. Mahirap lang talaga kasi kamit kawawa naman ang inang kung mag-iisang kakayod sa paglalabada.
habang ako'y nag-aaral. Dahil doon kaya pinasya kong tumigil na. Kaya sumama na lang akong mangisda sa mga taga dito hanggang kahit papayo nakabili ako ng bangkang di motor. Titig na titig si Meredith kay Jack habang nagkakwenta tungkol sa sarili. Naroon sila sa isang malaking tipak ng bato sa dalampasigan at nakatanaw sa malawak na karagatan. Iyon din bang dahilan kaya hindi ka pa nag-aasawa? Natawa si Jack at bahagyang sumulyap sa kanya. Wala pa sa isip ko yun, Meredith. Marami pa rin akong pangarap na gustong matupad. Isa pa, hindi ko pa nakikitang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sabi nito, bagamat napansin niya naging matimang titig nito sa kanya. Pero naniniwala akong pag-ibig daw ay parang kamatayan kung dumating. Yun bang hindi mo inaasahan? Tapos ay biglang nasa harapan mo na. Ewan ni Meredith pero may pakaramdam siyang may laman ang salita ni Jack. Anong ibig mo sabihin? Hindi kumukurap na tanong niya dito. Hindi niya maintindihan pero parang may gusto siyang marinig. Wala, tipid na sagot ng binata na nag-iwas na ng tingin. Gusto mo bang maligo sa dagat? Madaling matutuyo ang iba mo pang sugat sa tubig dagat. Alam mo ba yon? Patuloy nito habang nakatuon ang mata sa dalampasigan. Gusto, kaya lang hindi ba puyat ka? Magdamag kang na malakaya at sanay naman ako sa puyat. Isa pa, hindi naman ako manghuhuli mamaya dahil may daluhan akong birthday. Gusto mong sumama? Talaga? Saan? Biglay na excite niyang sabi. Kina Alice. Ha? Bahagya siya natigilan. Bakit? Nailang ka ba sa kanya? Oo, para kasing galit siya sa akin. Pag-amin niya dito. Huwag mong intindihin yun. Ganun naman talaga siya sa lahat ng babaeng lumalapit sa akin. Bakit? Nagsiselos? Nakangiting binalingan siya ni Jack. Siguro, pero wala naman siyang karapatang magselos. Mabilis na nag-iwas ang tingin ng dalaga. Naiilang na siya sa kakaibang kislap ng mga mata nito sa tuwing tititig sa kanya. O ano, sasama ka? O wala akong damit na isusuot. Hindi ba't puro duster ang nabili mo para sa akin? Akong bahala, maaga pa naman. Makakasaglit pa ako sa bayan para ibili ka ng bestida. Naku, wag na, nakakahiya. Sobra-sobra ng abala ko sa iyo at gastos. Natawa ng pagkakambinata. Wala yun, natutuwa nga ako at may bibili na ako ng damit ngayon. Maliban kay Inang, kahit papano hindi na pang matanda lang binibili ko sa nag-iisang bazar sa bayan. Salamat. Muli may kakaiba na naman siyang naramdaman dahil sa mga sinasabi nito. O halika na sa dagat, ligo na muna tayo bago umuwi. Tumayo na to't minsan pang inilahad ang palad sa kanya. Ilang saglit siyang natigilan at napatitig lang sa binata. Pantalong maong na nakatupi hanggang tuhod at kamisetang puti lamang ang suot ng binata. Ngunit bakit kay bilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa namamalas na kaanyuan nito? Meredith, untag nito nang hindi pa rin siya tumititig sa batuhan. Sige, maligo na muna tayo. Naku, ang ganda-ganda mo naman sa damit mong yan. Nasisiyang wika ni Aling Marta ng gabing iyon. Ang ganda ho kasi ng biniling damit ni Jack. Sinulyo pa niyang binata nakatayo sa may gawing pinto at nakatingin din sa kanya. Sigurado ho ang mahal nito. Binili pa niya ako ng sandalyas. Nahihiya niya sabi. Mura lang yan, Meredith. Maganda ka lang talaga kaya ang ganda na dating sa'yo ng damit na yan. Nakangiting sabi ni Jack na humahakbang na ngayon palapit sa kanya. Isa pa, kailangan mo rin namang ng ilang damit panlakad para sa mga importanteng lakad. Sa bagay, nantitigan siya ni Jack, hindi na rin niya maiwasang hangaan ang ayos nito ngayon. Pantalong maong na rin at t-shirt na may collar, ang suot nito pero bagong paligo ito't bagong ahit. Parang kaibang-bangong tingnan, kahit mahaba pa rin ang buhok nitong mamasa-masa pa. Ang mabuti pa'y lumakad na kayo, baka magalit na naman sa'yo si Alice kapag huli kang dumating. Taboy sa kanila ni Aling Marta. Sige ho, halika na Meredith. Nakangiting inilahad nitong kamay. Kahit nangingimin pa rin tinanggap yun ni Meredith. Hindi niya gustong questionin kung bakit nakasanayan na yata ni Jack na hawakan ng kanyang palad. Akala ko hindi ka na darating. Nanunulis ang usong wika ni Alice. Bahagya lang tong sinulipan si Meredith na nasa bandang likuran ni Jack at pairap pa. Nandito na lahat ang kaibigan natin. Ikaw na lang ang wala. Pasensya ka na, galing pa kasi ako sa bayan kaninang hapon. May binili ako. Ito nga palang regalo ko sa'yo. Isang malaking kahon ang inabot ni Jack sa babae. Talaga? Sinadya mo pa sa bayan ang regalo ko? Nalalaki sa excitement ang mga mata ni Alice. Nakakahiya naman sa'yo? Bakit nang initian pa nitong binata? Hindi naman. Ang totoo, dito ko lang binili sa islang regalo ko sa'yo. Ano sinadya mo sa bayan? Wala namang dadaling isda dahil ibinili ko ng damit si Meredith. Nakangiting wika ni Jack na nilingon pa siya at inakbayan.
Gusto ko kasi siyang isama para maipakilala sa mga kababadi at kaibigan natin dito. Armando's POV. Hello Mayor, natagpuan na po ang pinapahanap niyong si Noah. Naka-confine sa isang ospital sa Makati. Malungkot lang na balita dahil nakakoma siya ngayon. Ayon sa investigasyon, mukhang grabe ang pinagdaanan nito dahil marami ring sugat sa katawan ng business tycoon. Ano kayang mangyayari kay Noah ngayon sa nangyari sa kanila ay ang binatang tila na puruhan? Magising pa kaya ito't maituro kung nasaan si Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.